So heto na nga kabibig, kumpirmado, panalo, rumisbak na talaga ang mag-amang Duterte. Oo mga kabibig, kumpirmado, si Pangulong Duterte ay parte sa legal team ni VP Sara. Bakit? Si Pangulong Duterte ang pumirma sa petisyon na inihain ni VP Sara sa Korte Suprema mga kabibig. Ito mga bibig ha, i-share ko sa inyo talagang pinag-uusapan ito sa araw na ito. Nako mga kabibig, this is very exciting. Talagang masyashock na lang ang mga kalaban na ito na ang pasimula. Ito na ang moves ng mga Duterte. O, tingnan nyo ha. Tingnan nyo o. Yan mga bibig o. Si Lucas Carpio, tapos si Rodrigo Roa Duterte. Yan. Hanap pa ako na mas klaro ha, para sabihin nyo naman, baka gawa mo lang yung kabibig. Ipakita ko talaga sa inyo. Ipakita ko talaga sa inyo mga kabibig. Baka sabihin nyo, lebak-lebak without evidence. Ay, eto ang ebidensya. Para sumisiga-siga yung mga mata nyo. Kita nyo na ba? Kita nyo, Rodrigo Roa Duterte. Isa siya sa pumirma sa petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema na i-abolish or mag-release ang TRO o ipawalang bisa ang impeachment case ni VP Sara. This is a winning performance of the Duterte. Palakpakan naman natin yan. Nagkurog na ang itlog ni Tambalaslas. Nagkurog-kurog na yun sila. Mga Bisaya, oy, mga Bisaya, happy? Happy ba tayo? Yun na nga ang sinasabi natin. Hinay-hinay ang proseso ng mga Duterte. Hindi yung pabigla-bigla. Hindi katulad ng negative campaigning ni BBM ba na tinatawag niya ang pinibilaban ng mga suka. Ang padalos-dalos sa kung ano ang isasalita, kung ano ang mga pasabog. Ito ang mga Duterte. Padalos-dalos ba ito? Hindi. Pinag-aralan nila kung ano ang magandang moves. Checkmate. Diba? Checkmate. Sa cheese pa. Cheese ba? Cheese escudero. Diba makabig? Tingnan yung kabibig so kumpirmado na si Pangulong Duterte ay parte sa legal team ni VP Sara para sa impeachment case. Kasi alam naman ng mga ng legal team ni VP Sara kung hindi ito maipawalang bisa ng Korte Suprema, of course, itutuloy ang impeachment. So, para magkaalaman na talaga, sige, uupo si Pangulong Duterte. Ngako, paano kaya nila sasagutin si Pangulong Duterte? Iba ang gagawin na estilo ni Pangulong Duterte kumpara yung inimbita siya sa Quadcom, yung pagiging dramatic actor niya, yung pinasayaw niya lahat ng mga kongresista doon, na parang nagmukha silang katawa-tawa, sabi ng mga netizen, di umano. How much more kung anong ibibigay ni Pangulong Duterte sa impeachment trial ni VP Sara? Of course, kakampihan ko ang anak ko. Kung hahanap ako talaga ng butas ng impeachment case na ito, ito na. Nahanapan na ni Pangulong Duterte ng butas ang impeachment case na sinampa nila laban kay VP Sara. Tapos i-smallin nyo lang si Pangulong Duterte. Ay, wag kayong ganyan. Matatalino ang mga lawyers ni VP Sara. 'Di ba? So ano masasabi nyo dito? Ano masasabi nyo? Wala lang kabibig, nasayahan lang kami. Of course, dapat masaya tayo mga supporters. Uy, masaya. I-share nyo ang video ito para mangurog ang itlog. Di ba mga kabibig? So, yan. Talagang pinag-uusapan ito ngayon. Aside from lawyers from Fortune Narvasa and Salazar Law Office, former President Rodrigo Roa Duterte and attorney Lucas Carpio Jr., ang father-in-law of VP Sara, are counsels of Vice President Sara Duterte in her petition filed before the Supreme Court versus her impeachment case. Grabe mga kabibig. Diba? Grabe. Talagang labanan ito kung sino ang matatalo. Nako, kung mananalo si VP Sara, ano kaya ang mangyayari kabibig?
Baka delikado yan. O eto ha, ito yung assessment ni Ted Filon kung ano ang mangyayari sa kung manalo man si VP Sara sa kasong kinaharap niya sa dami ng intriga at kung ano-ano mga kaso na meron pang sa ang NBI nag-suggest na kasuhan si VP Sara, tapos ang DOJ, tapos itong impeachment case. So pakinggan natin ang opinion ni Ted Filon, mga kabibig, kung ano ang posibleng mangyari kung manalo si VP. Sa pagsubok na ito, malamang magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 election. So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, malamang makasurvive dito si VP Sara. Kung ang adhikain nila lumpuhin siya. Correct. At nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganun ang mangyari dyan. Correct. Di ho ba? Hihimayin natin itong ginagawa nilang panggogoyo sa atin. Tama, mga kabibig Ang purpose kasi nila sa mga kasong ito ay lumpuhin si VP Sara. Siraan si VP Sara sa mata ng publiko. Kailangan matag si VP Sara as magnanakaw. Ano pa ba? Grave threats sa pamilyang Marcos. Yung confidential funds, grabe yung pagnanakaw. Diba? Pero, nga si Ted Filon, posibleng kakabahan kayo pag manalo si VP Sara. Mas lalong madaming tao ang susuporta kay VP Sara. Dribble sa atin, pagtsubibo sa atin, at panloloko sa atin. Hihimayin natin itong ginagawa nilang panggogoyo sa atin, pagdribble sa atin, pagtsubibo sa atin, at panloloko sa atin. Grabe yung sinabi ni Ted Filon, panggogoyo, pangdidribble, panggagago sa atin. Tanga naman ang tao kung hindi nyo nararamdaman na ginagago tayo. Gawa ng think about it wala tayong think about it this week kasi nga po ang ating punong abala na si Seth Velasquez po ay meron siyang family duties. Sana all. Yan, ha? Opo. Ito ho yung anak na talaga naman sabi ko sa kanya, I'm so proud of you. May nagsabi, di ba, na if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Correct. Tama. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong pataubin, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical, sinasabi niya rito. Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan at hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, delikado. Abangan mo ang buwelta niya. Tama. Abangan mo ang revenge niya. Agree. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Right? Ilang taon na lang. Ito pong 2028 na. SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa. 4th Monday of July yan. July 28 pa. Delikado yan, kabibig, na maraming mararali. Diba? Bakit malang boses to? Ano nangyari? Delikado yan, kabibig, na tama nga itong tama nga itong sinabi ni Ted Filon, mga kabibig. Papayag ka ba ng cheese? Papayag ka ba ng cheese? Ano ba ito? Ito na. Tuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyon nandito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes. Grabe. Yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, relationista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yun, di ba? O pwede rin yung mga hindi relationista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. Tama, ito mga... may lakad na kami sa abroad nakabook na kami pahinga naman tayo. Tama. Pwede rin ganon. O kaya naman mga kapatid, di ba? Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Oo. Kung ngayong 19th Congress, baka walang muboto. Yun ang problema, mga kabibig. Baka konti lang ang boboto at hindi ma-convict si VP Sara. Diba?
So, sige, ipagpatuloy nyo yan. Ngayon, nagsimula na ang pagbangon ni VP Sara. Baka masyak na lang kayo na pagising nyo, talunan na kayo. Nakabangon na si VP Sara. Nakatindig na si VP Sara.